Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pamilya at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa pusong handang kumalinga. Sabi nila, ang unang hakbang ang pinakamabigat. Ngunit paano kung ang isang hakbang na iyon, isang desisyon sa gitna ng unos, ang babago hindi lang sa buhay ng isang anghel na naligaw, kundi pati na rin sa isang lalaking matagal nang nalimutan kung paano muling magtiwala. Walang pinagkaiba ang gabing ito sa daan-daang gabi na nagdaan para kay Lino Silvan. Ang marangya niyang sasakyan ay marahang gumagapang sa siksikang trapiko ng Masalimuot City, habang ang malakas na buhos ng ulan ay walang tigil na humahampas sa bintana, na para bang sinusubukang hugasan ang dumi ng syudad. Sa labas, ang mga ilaw ng gusali at sasakyan ay nagmimistulang mga makukulay na mantsa sa basang salamin. Sa loob, sa artipisyal na katahimikan ng kanyang sasakyan, ramdam ni Lino ang pamilyar na kabagutan. Papunta siya sa isang charity gala. Isa na namang gabi ng mga peking ngiti, mga papuri na hindi niya kailangan, at mga kamay na makikipagkamay sa kanya dahil sa yaman na nakapaloob sa pangalan niyang Silvan, ang tagapagtatag ng Unang Hakbang Foundation, ang milyonaryong may ginintuang puso, sabi ng mga magazine. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, habang nag-iisa, nararamdaman niya ang kabalintunaan ng lahat. Ang mga gusaling ipinapatayo niya para sa mga bata ay hindi kayang punan ang guwang sa sarili niyang dibdib. Napabuntong hininga siya, ipinatong ang sentido sa malamig na salamin ng bintana. Doon, sa gitna ng laot ng mga sasakyang hindi umuusad, isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na bestida, ang pilit na hinihila ang isang batang babae palabas ng isang mamahaling kotse sa kanilang unahan. Kahit sa layo niya, kitang-kita ni Lino ang iritasyon sa mukha ng babae. Ang bawat galaw nito ay matalas, walang pasensya. Ang bata naman, na tila hirap sa paglalakad, ay natatapilok sa bawat hakbang. Ano ba? Mag-ingat ka nga, mababasa ang bago kong sapatos. Hindi man niya naririnig, nababasa ni Lino ang salitang iyon sa buka ng bibig ng babae. At pagkatapos, sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Dahil sa pagmamadali ng babae at sa madulas na kalsada, nawalan ng balanse ang bata. Bumagsak ito, hindi sa semento, kundi sa isang maruming lubak na puno ng putik. Isang anghel na may suot na puting bestida, ngayon ay nabahira ng maitim na kulay ng lupa at ulan. Para sa karamihan, isa lang itong maliit na aksidente, isang abala. Ngunit para kay Lino, ang eksenang yon ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso. Hindi ang pagbagsak ng bata ang nagpatigil sa kanyang mundo, kundi ang reaksyon nito, walang iyak, walang sigaw. Ang bata ay nanatili lamang doon, nakaupo sa putikan, nakayuko, na para bang sanay na sa ganitong pagtrato. Dahan-dahan, itinaas nito ang maliliit na kamay para subukang itukod ang sarili paangat. Bawat galaw ay maingat, puno ng pag-iingat, na tila ba ang masaktan ay isang pang-araw-araw na bahagi na ng kanyang buhay. Diyos ko, ang bestida ko. Ang sigaw ng babae ay sapat na malakas para marinig kahit sa loob ng sasakyan ni Lino. Hindi ito sigaw ng pag-aalala para sa bata, kundi ng pagkayamot para sa sarili. Tumayo ka na nga riyan, bituin. Pinapahiya mo ako sa lahat ng tao. Hinila ng babae, na makikilala pala bilang si Isla Vanguardia, ang braso ng bata ng buong puwersa, walang bahid ng pag-iingat o pagmamahal. At sa sandaling iyon, ang imahe sa labas ng bintana ay biglang lumabo sa paningin ni Lino.
Ang malakas na buhos ng ulan ay naging kurtina at sa likod nito, isang alaala ang nanumbalik. Isang multo mula sa nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Isang maulanding gabi, maraming taon na ang nakalipas. Isang maliit na batang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang malaki at kinakalawang na gate. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng bestida ng kanyang ina. Umiiyak siya, nagmamakaawa. "Inay, wag po. Wag niyo po akong iwan dito." Ngunit ang babae ay hindi lumingon. Marahil nitong inalis ang pagkakakapit ng bata at naglakad papalayo, hanggang sa ang anino nito ay tuluyan ng nilamon ng dilim at ng walang katapusang ulan. Sa kamay ng bata, naiwan ang isang basang papel na may nakasulat, "Hindi ko na siya kayang buhayin." Isang malakas na busina mula sa likuran ang nagpabalik kay Lino sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mamahaling pantalon. Ang sakit na naramdaman niya noon, ang pakiramdam ng pagiging isang basahan na itinapon na lang basta, ay biglang nanariwa na parang kahapon lang nangyari. Nakita niya sa batang si Bituin ang sarili niya. Ang parehong kawalan ng pag-asa. Ang parehong tahimik na pagtanggap sa kalupitan ng mundo. Hindi na niya kayang manood lang. Hindi na niya kayang maging isa lamang estranghero na dadaan at magkikibit-balikat. "Mang Tonyo," mariin niyang utos sa kanyang driver. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. "Ibalik mo ang sasakyan. Doon tayo sa kabilang kalsada. Bilisan mo." "Pero sir," yung gala. Nag-aalangang sagot ng driver. "Kanselahin mo?" Mabilis na sagot ni Lino, habang ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa figura ni Isla at Biti na papasok sa isang gusali. Hindi niya inalis ang tingin hanggang sa tuluyan silang mawala sa paningin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay mabilis na nagdial ng isang numero. Isang ring lang, sinagot ito agad. "Marco," sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. "May ipapagawa ako sa'yo. Importante to." May ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Alamin mo ang lahat tungkol kay Ayla Vanguardia at sa stepdaughter niya. Lahat. Dramatic pause. Walang ititira. Ang amoy ng mamahaling pabango at floor wax ang bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Vanguardia. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga porselanang palamuti ay nakalinya ng walang kurap. Ang sahig na gawa sa Nara ay kumikinang na parang salamin. At ang mga naglalakihang painting sa dingding ay tahimik na nagmamasid. Ang bahay ay isang larawan ng karangyaan at kaayusan. Ngunit para kay Isla Vanguardia, ito ay isang makintab na kulungan. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na sala. Suot pa rin ang bestidang nabasa ng ulan. Sa kanyang paanan, nakakalat sa ibabaw ng isang mesang gawa sa salamin, ang mga tunay na palamuti ng kanyang buhay. Mga sobre na may pulang tatak, mga sulat ng paniningil, mga babala mula sa bangko. Ang bawat isa ay isang pako na lalong nagbabaon sa kanya sa kumunoy ng utang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Isla. Ang kunot sa noo ay nawala. Pinalitan ng isang matamis at pinilit na ngiti. Itinaas niya ang telepono sa tainga. Ang boses ay malambing na parang musika. "Hello, Mabel." "Oh my gosh, yes. Nakauwi na rin sa wakas. Ang traffic, grabe. Oo, I saw you kanina sa gala. Ang ganda ng gown mo as always." Nagpatuloy ang usapan nila, puno ng mga papuri at mababaw na tsismis tungkol sa mga prominenteng pamilya sa Masalimuot City. Si Isla ay tumatawa, nagbibiro,
na para bang wala siyang ibang iniintindi sa mundo kundi ang susunod na party na kanyang dadaluhan. Isa siyang perpektong aktres sa entablado ng alta sosyedad. Ngunit nang matapos ang tawag, ang maskara ay muling bumagsak. Sa isang marahas na galaw, ibinato niya ang telepono sa malambot na sofa. Ang nangiti ay naging isang nangiwi ng pagkasuklam. Mga plastik, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, dahan-dahang pumasok sa sala si Bituin, galing sa kusina. Tahimik itong naglalakad, bitbit ang isang baso ng tubig, maingat na iniiwasan ang anumang makakakuha ng atensyon. Ngunit huli na ang lahat. Napansin ni Isla ang bahagyang bakas ng putik na naiwan ng tsinelas ng bata sa kumikinang na sahig. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin naman siya. Ngunit para kay Isla, na ang buong buhay ay nakasalalay sa pagpapanatili ng malinis na imahe, ang mansyang iyon ay isang malaking kasalanan. Bituin! Ang boses niya ay malamig at matalas. Anong sabi ko sa'yo tungkol sa pagpasok ng marumi ang paa? Napahinto ang bata. Ang mga balikat ay umuurong sa takot. Yumuko ito at tiningnan ang sahig. Papasensya na po, Mama Isla. Nagpunas naman po ako. Huwag mo akong sagutin, sigaw ni Isla. Lumapit ito at halos idinuro ang daliri sa mukha ng bata. Anong silbi ng tsinelas mo kung ikakalat mo lang din ang dumi sa buong pamamahay? Tingnan mo, ang hirap-hirap magpalinis ng sahig na to. Kinuha ni Isla ang basahan mula sa ilalim ng lababo at ibinato ito sa paanan ni Bituin. Punasan mo yan. Ngayon din. At siguraduhin mong walang matitirang kahit isang butil ng alikabok. Naiintindihan mo? Walang imik na tumango si Bituin. Marahan itong lumuhod. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang basahan. Hirap siyang ibalanse ang katawan habang sinusubukang abutin ang mantsa. Ang bawat pagod na paggalaw ng bata ay lalo lang nagpapainit sa ulo ni Ayla. Para sa kanya, ang kahinaan ni Bituin ay isa na namang paalala ng kanyang mga kabiguan. Iniwan niya ang bata na nagpupuna sa sahig at nagtungo sa harap ng isang malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang magandang mukha, ang mamahaling alahas, ang figurang pilit niyang pinapanatili. Sa kabila ng mga utang, sa kabila ng pagkabalisa, kailangan niyang manatiling maganda. Ito lang ang puhunan niya. Kaya mo to, Isla. Bulong niya sa sarili. Inaayos ang ilang hibla ng buhok. Maganda ka pa rin. Matalino ka. Makakahanap ka ng paraan. Lagi kang nakakahanap ng paraan. Habang pinapakalma niya ang sarili, muling tumunog ang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang landline ng bahay. Nagdadalawang isip kung sasagutin, ngunit sa huli ay nilapitan din niya ito. Vanguardia Residence, sagot niya sa formal na tono. Magandang gabi po, sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. Nagsasalita po ba ako kay Geng Isla Vanguardia? Ako nga, sagot ni Isla, may halong pagtataka. Ako po si Marco Reyes, tumatawag mula sa Unang Hakbang Foundation. Nais po sana naming ipaalam na ang inyong stepdaughter, si Bituin Diwa, ay napili upang maging bahagi ng aming fully sponsored rehabilitation program. Kumunot ang noo ni Isla. Unang Hakbang? Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan. Opo, ito po ang foundation na itinatag ni G. Lino Silvan. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, natigilan si Isla. Lino Silvan. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Lino Silvan, ang mailap na milyonaryo, ang pinapangarap ng halos lahat ng babae sa alta sosyedad. Ang lalaking hindi niya kailanman nagawang lapitan sa mga party dahil sa sobrang pagiging pribado nito. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Ihla.
Hindi ito ang nangiting ipinapakita niya kay Mabel o sa mga litratista. Ito ay isang nangiting tuso, puno ng kalkulasyon. Bigla, ang problema ay nagmistulang isang oportunidad. Ito na ba? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kawalan. Ang sagot sa mga problema ko? Ang opisina ni Lino Silvan ay salamin ng kanyang pagkatao. Malawak, minimalist, at tahimik. Ang tanging palamuti ay ang mga litrato ng mga batang natulungan ng unang hakbang foundation na nakasabit sa isang pader at isang malaking bintana kung saan tanaw ang buong Masalimuot City. Sa gitna ng kwarto, nakatayo ang isang detalyadong modelo ng bahay Pag-asa, isang maliit na mundo na puno ng kulay at buhay. Ito ang eksenang dinatnan ni Isla Vanguardia. Hila-hila si Bituin na bihis sa isang puting bestida na halatang hindi komportable para sa bata. Pumasok si Isla na may ngiting kasing lapad ng kanyang ambisyon, ang bawat galaw ay kalkulado para magpakita ng kababaang loob at pagiging isang dedikadong ina. Mr. Silvan, maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Simula ni Isla, ang boses ay puno ng huwad na pasasalamat. Inilahad niya ang kamay na tinanggap naman ni Lino ng may formal na paggalang. Walang anuman. Ginang Vanguardia. Salamat din sa pagdating ninyo. Sagot ni Lino. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa batang nagtatago sa likod ni Ihla. At ikaw, sabi niya sa malumanay na boses, ikaw siguro si Bituin. Hindi sumagot ang bata, lalo lang itong yumuko. Ang mga mata ay nakatutok sa dulo ng sarili niyang sapatos. Pasensya na po. Mabilis na sabat ni Isla, sabay tawa ng bahagya. Medyo mahiyain lang po talaga ang anak ko, lalo na sa mga hindi niya kakilala. Di ba, anak? Hinawakan niya ang balikat ni Bituin at napansin ni Lino ang bahagyang paghigpit ng kapit nito. Maupo kayo, alok ni Lino. Iginaya sila sa mga upuan sa harap ng kanyang mesa. Sinimulan ni Lino na ipaliwanag ang misyon ng unang hakbang, ngunit ang kanyang atensyon ay nahahati. Habang nagsasalita, pinagmamasdan niya ang dalawa. Si Iila ay perpektong gumanap sa kanyang papel, tumango sa mga tamang pagkakataon, nagpakita ng pag-aalala, at paminsan-minsay hahaplusin ang buhok ni Bituin na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ngunit nakita ni Lino ang katotohanan sa mga maliliit na detalye. Ang panginginig ng kamay ni Bituin na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin sa tuwing magsasalita si Isla. At ang takot na sumilip sa mga mata nito nang minsang medyo tumaas ang boses ng ina-inahan. Para basagin ang pader na nakapalibot sa bata, tumayo si Lino at lumapit sa modelo ng bahay Pag-asa. Bituin, tawag niya ulit. Mas malumanay pa kaysa kanina. Gusto mo bang makita? Ito ang lugar na gusto naming ipakita sa'yo. Nag-aalangang tumingin si Bituin kay Isla na para bang humihingi ng permiso. Agad namang ngumiti si Isla. Sige na anak, tingnan mo. Napakabait ni Mr. Silvan, hindi ba? Marahang tumayo si Bituin at lumapit. Itinuro ni Lino ang maliliit na figura ng mga bata sa loob ng modelo. Dito, meron tayong palaruan. At ito naman ang therapy room. Pero imbes na parang ospital, ginawa namin siyang mukhang playroom para mas masaya. Lahat ng mga bata dito ay tinutulungan naming lumakas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang kislap ng interes sa mga mata ni Bituin. Ang daliri nito ay marahang dumantay sa isang maliit na swing sa modelo. Kahit anong pagod ko sa trabaho at pag-aasikaso sa kanya, biglang sabat ni Isla, sinisira ang sandali. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang makalakad lang siya ng maayos, iyon na ang pinakamalaking pangarap ko bilang isang ina. Ang salitang ina
ay lumabas sa bibig ni Isla na parang isang matamis na lason. Agad na binawi ni Bituin ang kanyang kamay mula sa modelo at muling bumalik sa pagiging isang anino sa likod ng upuan. Ang maliit na kislap sa kanyang mga mata ay naglaho na parang isang bulalakaw. Napansin ni Lino ang lahat. Napansin niya rin sa pagbawi ng kamay ni Bituin ang mga mapusyaw, ngunit malinaw na mga pasa sa paligid ng pulso nito, mga markang tila iniwan ng isang mahigpit na pagkakahawak. Ang mga pasang iyon ay isang tahimik na testimonya na sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang salitang kayang bitawan ni Isla. Tumikim si Lino, ibinalik ang kanyang profesional na anyo. Nauunawaan ko, Ginang Vanguardia, at yun mismo ang layunin namin dito. Bumalik siya sa kanyang upuan. Ang unang hakbang foundation ay handang sagutin ang lahat ng gastusin para sa physical at emotional therapy ni Bituin. Ang kailangan lang namin ay ang inyong pahintulot. Ang mukha ni Isla ay nagliwanag sa tagumpay, ngunit mabilis niya itong itinago sa ilalim ng isang maskara ng pasasalamat. Naku, Mr. Silvan, hindi niyo alam kung gaano kalaking tulong yan. Isang biyaya mula sa langit. Siyempre, pumapayag ako. Para naman to sa kapakanan ng anak ko. Habang nag-uusap ang mga matatanda, isang lapis na kulay dilaw ang aksidenteng nahulog mula sa mesa ni Lino at gumulong malapit sa paanan ni Bituin. Habang abala si Isla sa pagpirma ng mga papeles, marahang yumuko si Bituin. Ang mga daliri ay nanginginig habang pinupulot ang lapis. Pinagmasdan niya ito na para bang isa itong hiyas. Para sa isang batang nabubuhay sa kulay abo na mundo, ang matingkad na dilaw na yon ay isang piraso ng araw. Nang matapos ang lahat, tumayo na si Isla, puno ng kagalakan. Salamat po ulit, Mr. Silvan, aasahan namin ang tawag ninyo. Hinila na niya si Bituin patayo. Habang naglalakad sila palabas ng pinto, tila may sariling isip na kumilos ang bata. Sa isang mabilis at halos hindi kapansin-pansing galaw, humiwalay ito kay Isla. Bumalik sa harap ni Lino at iniabot ang dilaw na lapis. Ngunit bago pa man ito makuha ni Lino, hinawakan ng bata ang kanyang kamay. Sa loob ng palad ni Lino, hindi ang lapis ang iniwan nito, kundi isang maliit at tupi-tuping piraso ng papel. Agad itong hinila ni Isla. Bituin, ano ba yan? Huwag mong abalahin si Mr. Silvan. Ngunit huli na. Ang munting regalo ay nasa kamay na ni Lino. Ngumiti lamang siya. Ayos lang, Ginang Vanguardia. Marahil ay pasasalamat niya. Nang makaalis na ang dalawa at muling bumalik ang katahimikan sa kanyang opisina, dahan-dahang binuksan ni Lino ang papel. Hindi ito sulat. Isa itong guhit. Isang guhit ng bata. Simple, ngunit puno ng kahulugan. Sa gitna ng papel, may isang maliit na bituin. At sa paligid ng bituin, may mga makakapal na guhit na itim, bumubuo ng isang kulungan. Isang bituing nakakulong. Tinitigan ni Lino ang guhit at ang pagdududa sa kanyang isipan ay naging isang matibay na katiyakan. Ang batang ito ay hindi lang nangangailangan ng therapy. Nangangailangan ito ng pagsagip na to. Ang bawat sulok ng mansyon kung saan lumaki si Bituin ay may mga hindi nakikitang rehas. Bawal tumakbo. Baka makabasag. Bawal magingay. Baka makabulahaw. Bawal magkalat. Dahil ang bawat bagay ay may perpektong pwesto. Ang pinakamahalagang utos sa lahat na paulit-ulit ibinubulong ni Isla sa kanyang tainga ay, huwag kang gagawa ng ikapapahiya ko. Kaya naman, nang unang tumapak si Bituin sa loob ng bahay Pag-asa, ang una niyang naramdaman ay hindi kagalakan, kundi matinding pagkalito. Walang katahimikan, ang hangin ay puno ng halakhak ng ibang mga bata, ng tunog ng mga bola na tumatalbog, at ng isang masayang tugtugin na hindi niya kailanman narinig sa kanilang bahay.
Walang kaayusan. Ang mga pader ay hindi kulay puti o beige, kundi kulay sikat ng araw. Ang sahig ay hindi makintab at malamig na marmol, kundi mga malalambot na alpombra na may iba't ibang kulay na parang isang bahaghari. Ang mga bagay-bagay, mga bola, mga libro, mga laruan ay nakakalat sa paraang hindi magulo, kundi nag-aanyaya. Isang babaeng may malawak na ngiti at suot na unipormeng kulay asul ang sumalubong sa kanya. Hello! Ikaw si Bituin, di ba? Ako si Ate Joy, ang magiging therapist mo. Welcome sa Bahay Pag-asa. Hindi sumagot si Bituin. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestida. Hinahanap niya ang mga hindi nakikitang rehas. Ano ang mga bawal dito? Saan siya dapat umupo para hindi makaabala, parahan, at dahan-dahan na para bang nagpapaamo ng isang mailap na hayop? Lumuhod si Ate Joy para magpantay ang kanilang mga mata. Alam kong medyo nakakagulat sa simula. No? Ang daming kulay, ang daming ingay. Pero huwag kang mag-alala, Bituin. Dito, pwede kang maging bata. Dinala siya ni Ate Joy sa therapy room. Hindi ito mukhang ospital. Ang mga bakal na ginagamit sa paglalakad na dati niyang kinatatakutan ay nakapinta sa iba't ibang kulay. May mga pader na pwedeng akyatin, mga bolang mas malaki pa sa kanya, at isang sulok na puno ng mga unan. Ito, sabi ni Ate Joy, itinuturo ang 2 parallel bars na kulay berde. Subukan nating gamitin ito ngayon, ha? Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Nanginginig na lumapit si Bituin. Ang alaala ng pagbagsak niya sa putikan ay sariwa pa. Ang alaala ng galit sa mukha ni Isla. Bawal magkamali. Inilagay niya ang kanyang maliliit na kamay sa malamig na bakal. Sumubok siyang humakbang. 1 hakbang, 2. Sa pangatlo, nanghina ang kanyang mga tuhod at nawalan siya ng balanse. Napaupo siya sa malambot na sahig. Agad niyang ipinikit ang mga mata, hinihintay ang sigaw, ang sermon, ang salitang pabigat. Ngunit ang narinig niya ay isang malumanay na boses. Okay lang yan, ganyan talaga sa simula. Ang importante, sinubukan mo. Tayo ulit? Nagmulat ng mata si Bituin. Nakangiti pa rin si Ate Joy. Walang galit. Walang pagkadismaya. Isang ngangiting puno ng pasensya. Iyon ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na may isang taong hindi nagalit sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng nakakapagod na sesyon, pinaupo muna siya ni Ate Joy sa isang tabi para magpahinga. Mula doon, pinanood ni Bituin ang ibang mga bata. May isang batang lalaki na masayang nagpapagulong-gulong sa mga unan. May 2 batang babae na naghahagik-gikan habang naghahabulan. Isang bola na kulay pula ang gumulong at huminto sa kanyang paanan. Isang batang lalaki na naka-wheelchair ang ngumiti sa kanya at itinuro ang bola. Nag-aalinlangan, dahan-dahang pinulot ni Bituin ang bola at marahang inihagis pabalik. Salamat! Sigaw ng bata. At doon, sa gitna ng ingay at masayang gulo, isang bagay ang nangyari sa mukha ni Bituin na matagal nang hindi nangyayari. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin, ngunit totoong ngiti. Isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinunit ng isang pamilyar na tunog. Ang matinis na pag-click ng mga takong sa sahig. Ayan! Diyan! Kunan mo kami rito. Ang boses ni Isla Vanguardia ay pumailan lang sa buong silid. Kasunod ang isang serye ng nakakasilaw na flash ng kamera. Pumasok si Isla na parang isang reyna kasama ang isang photographer. Suot ang isang ngiting para sa publiko. Hindi man lang niya tiningnan si Bituin. Ang mga mata niya ay nasa lente ng kamera. Bituin, halika rito anak. Utos ni Isla.
Hawakan mo ulit yung bars. Dali, para makita ng lahat kung gaano ka kasipag mag-therapy. Ngumiti ka. Ang ngiti sa mukha ni Bituin ay naglaho na parang bula. Ang init na nagsisimula nang mamuo sa kanyang dibdib ay biglang nanlamig na parang yelo. Ang bahay na walang rehas ay biglang nagkaroon ng pader. Pinilit siyang tumayo at humawak muli sa berdeng parallel bars. Ang kamera ay nakatutok sa kanya. Ang flash ay paulit-ulit na sumasabog sa kanyang paningin. At sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang mukha ni Isla, nakangiti sa kamera, ngunit bumubulong sa kanya ng, "Ayusin mo yan, Bituin. Huwag mo akong ipahiya." Ang takot. Iyon na ang bumalik. Ang pamilyar na takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang mga kamay niya, na kanina lang ay nagsisimula ng magtiwala sa bakal na hawak, ay biglang pinagpawisan at nanginig. Hindi niya makontrol. At sa isang iglap, bumitaw siya. Nawalan siya ng balanse at muling bumagsak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatingala, ang huli niyang nakita bago pumikit ay hindi ang maamong mukha ni Ate Joy, kundi ang nanlilisik na mga mata ni Isla Vanguardia, habang ang flash ng kamera ay muling sumabog na parang isang kidlat. Nakatayo si Lino sa likod ng one-way mirror ng observation room. Ang mga kamay ay nakapamulsa habang pinagmamasdan ang naganap na eksena sa therapy room. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Isla na parang isang bagyo, ang pekeng pag-aalala, ang paggamit sa sariling anak para sa isang walang kuwentang photo opportunity. At higit sa lahat, nakita niya ang takot sa mga mata ni Bituin. Hindi ito ordinaryong takot. Ito ay isang uri ng takot na malalim na nakaugat. Isang takot na natutunan mula sa daan-daang masasakit na karanasan. Nang bumagsak ang bata sa pangalawang pagkakataon, nakita ni Lino ang panandaliang pag-flash ng purong galit sa mukha ni Isla bago ito muling napalitan ng isang kunwaring pag-aalala para sa kamera. Ang imaheng iyon, kasama ng mga pasa sa pulso ng bata at ang guhit ng bituing nakakulong, ang bumuo sa larawan sa isip ni Lino. Hindi na ito hinala. Ito ay isang katotohanang kailangan niyang patunayan. Nang sa wakas ay umalis na si Ayla matapos makuha ang mga litratong kailangan niya, naghintay muna si Lino ng ilang minuto bago lumabas sa observation room. Pumasok siya sa therapy room kung saan dinatnan niya si Bituin na tahimik na nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Si Ate Joy ay marahang hinahaplos ang likod nito. Sinusubukang ibalik ang nangiting ninakaw ni Isla. "Okay lang ba ang lahat dito?" tanong ni Lino. Ang boses ay mahinahon. Tumingala si Bituin. At nang makita siya, lalo pa itong sumiksik sa sulok. Ang tiwalang sinimulan nilang buuin ay gumuho sa isang iglap. Para sa bata, ang lahat ng matatanda ay pare-pareho lang. May kakayahang manakit. Hindi lumapit si Lino. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan para hindi ito takutin. Wala na siya Bituin. Wala na ring kamera. Ligtas ka na dito. Ilang sandali silang nagkatinginan. Nakita ni Lino ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na libro. "May dala akong kwento. Tungkol ito sa isang bituin na natutong magniningning ng mas maliwanag kaysa sa buwan." Hindi pa rin gumalaw ang bata. "Dito, walang mananakit sa'yo." Pagpapatuloy ni Lino, ang bawat salita ay isang pangako. Pangako yan. Sa mga sumunod na araw, ginawang regular ni Lino ang kanyang pagbisita. Hindi na lamang sa umaga, kundi pati na rin sa hapon, pagkatapos ng trabaho. Uupo siya sa isang tabi habang nagte-therapy si Bituin. Hindi nagsasalita, nagmamasid lang. Ipinapakita niya sa bata, sa tahimik na paraan, na may isang taong laging nandyan para sa kanya. Isang gabi, nang paalis na ang lahat ng bata,
at sila na lang ang naiwan, nilapitan ni Lino si Bituin na abala sa pagguhit gamit ang mga krayolang ibinigay ni Ate Joy. "Anong ginuguhit mo?" tanong niya. Hindi sumagot si Bituin, ngunit ipinakita nito ang papel. Isang bahay. Isang maliit na bahay na may malaking araw sa tabi. Umupo si Lino sa isang maliit na upuan sa tabi nito at binuksan ang librong lagi niyang dala. Nagsimula siyang magbasa. Ang kanyang malalim na boses ay pumuno sa tahimik na silid. Kwento ito ng paglalakbay, ng paghahanap ng lugar kung saan kakabilang. Hindi niya alam kung nakikinig ba ang bata, ngunit nagpatuloy lang siya. Maya-maya, naramdaman niya ang isang marahang pagdantay sa kanyang braso. Napahinto siya sa pagbabasa at napatingin. Si Bituin ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito, na dati laging puno ng takot, ay may bahid ng pasasalamat. At mula sa mga labi nito, lumabas ang isang salita na kasing halaga ng ginto para kay Lino. "Salamat," bulong nito. Halos hindi marinig. Ngumiti si Lino, isang tunay at mainit na ngiti. Walang anuman Bituin. Ang isang salitang yon ay sapat na. Sapat na para malaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, pabalik sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marco. "Sir, may nakuha na kami," sabi ng assistant niya sa kabilang linya. "At malaki ito." Umupo ng tuwid si Lino. "Ano yon?" "Si Ayla Vanguardia. Baon na baon sa utang. Hindi lang sa mga credit card, sir. May mga record kami ng malalaking pagkatalo sa mga private casino at online gambling. Milyon-milyon ang halaga." Napapikit si Lino. Isang piraso ng puzzle ang biglang nalagay sa pwesto. Ang desperasyon, ang pagkapit sa yaman ng asawa, ang paggamit kay Bituin para makalapit sa kanya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malupit. Tungkol ito sa pera. "Salamat, Marco." Ipagpatuloy. "Sir, teka lang." Pagputol ni Marco. "May isa pa." Natahimik si Lino. Naramdaman ang bigat sa boses ng kausap. "Sir, hindi lang pala utang ang problema. Ang asawa niya, ang ama ni Bituin, may taning na ang buhay." Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Lino ay biglang naging nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Ang ama ni Bituin may sakit, malubha. Bigla, ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa pag-abuso. Ito ay naging isang karera, laban sa oras. Ang balita ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Hindi inaasahan at ninakaw ang lahat ng natitirang kapanatagan ni Isla. Isang tawag mula sa sekretarya ng kanyang asawa, si Mr. Ricardo Diwa. Isang boses na formal at malamig ang nagpaalam na si Ricardo ay isinugod sa ospital. Kritikal ang kondisyon. Nabitawan ni Isla ang telepono. Sa isang iglap, ang mga pader ng kanyang makintab na kulungan ay nagsimulang gumuho. Ang kanyang asawa, ang kanyang bangko, ang kanyang life support. Habang nagmamaneho siya papunta sa ospital, ang isip niya ay hindi na puno ng pag-aalala para sa kalusugan ni Ricardo, kundi ng isang desperadong kalkulasyon. Paano ang mga utang? Paano ang mga credit card? Paano ang bahay? Ang mga kotse? Ang buhay na ipinaglalaban niyang panatilihin? Sila ay matagal nang hindi nagsasama sa iisang kwarto. Matagal nang tila dalawang estranghero sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit ang pangalan at pera ni Ricardo, ang pundasyon ng kanyang mundo. Kung mawawala iyon, mawawala ang lahat. Pagdating niya sa pribadong silid ng ospital, dinatnan niya ang isang eksenang kinatatakutan niya. Si Ricardo, ang lalaking dati malakas at puno ng buhay, ay nakahiga na tila anino na lamang ng dati nitong sarili. Payat, maputla, at napapalibutan ng mga makinang walang tigil na
tumutunog. "Ricardo," sabi niya, sinubukang lagyan ng emosyon ng kanyang boses. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang mga mata. Walang gulat, walang saya. Tanging isang malalim na pagod at pagkadismaya. "Nandito ka," sabi nito. Ang boses ay mahina at hirap. Lumapit si Isla. Hinawakan ang kamay ng asawa. Ngunit ang ginawa niya ay mas mukhang isang obligasyon kaysa isang kilos ng pagmamahal. "Siyempre nandito ako. Ano bang nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Sinubukan niyang magtunog nag-aalala. Isang asawang nagtatampo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. "Para ano, Isla? Para magpanggap ka palalo?" Natigilan si Isla. Alam ko, pagpapatuloy ni Ricardo, umuubo sa pagitan ng mga salita. "Alam ko ang lahat. Ang pagsusugal mo, ang mga utang, ang pagpapanggap mo sa harap ng mga kaibigan mo. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Ila. Ang kanyang mga pinakatatagong sikreto nakalantad sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. At alam ko rin," dagdag pa ni Ricardo, "at sa pagkakataong ito, may bahid ng sakit sa kanyang mga mata. Kung paano mo tratuhin si Bituin kapag nakatalikod ako." Nabitawan ni Isla ang kamay nito na para siyang napaso. Wala siyang masabi. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay natunaw sa harap ng katotohanang matagal na palang alam ng kanyang asawa. Bago pa man siya makabawi, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa mid-50s, seryoso ang muka at may dalang itim na briefcase. "Attorney Sandoval," pagbati ni Ricardo. Tumango ang abogado kay Ricardo bago ibaling ang malamig na tingin kay Isla. "Ginang Vanguardia." Ang pagbati ay formal, walang anumang bahid ng pakikiramay. "Bukas na bukas din," sabi ni Ricardo. Ang hininga ay paikli ng paikli. Babasahin ni Attorney Sandoval ang aking huling habilin. "Huling habilin?" Nauutal na tanong ni Isla. "Ricardo, anong sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa." Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Ang kanyang isip ay lumilipad na sa mga dokumento, sa mga ari-arian, Tapos na, Isla, sabi ni Ricardo, ipinikit ang mga mata. Isang butil ng luha ang gumulong sa gilid ng kanyang pisngi. "Ang tanging hiling ko lang, alagaan mo si Bituin." Iyon ang kanyang mga huling salita. Ilang sandali pa, ang mahinang tunog ng kanyang paghinga ay tuluyan ng nawala at pinalitan ng isang mahaba at nakakabinging tunog mula sa makinang nasa tabi niya. Napatayo si Ihila, hindi dahil sa pagluluksa, kundi dahil sa gulat at takot. Patay na si Ricardo. "Ginang Vanguardia," sabi ni Attorney Sandoval, binasag ang katahimikan. "Ang pagbasa ng testamento ay gaganapin bukas ng 10:00 ng umaga sa aking opisina. Nakasaad sa habilin na obligadong dumalo ang ilang mga tao." "Sino?" Mabilis na tanong ni Isla. Tiningnan siya ng abogado ng diretso sa mata. "Kayo, si Bituin." At nag-alinlangan ito sandali na lalong nagpakaba kay Isla. "It's si J. Lino Silvan." Napaatras si Isla na para siyang nasampal. Ang kanyang isip ay naguluhan. Lino Silvan? Bakit? Bakit naroon ang pangalan ng lalaking iyon sa testamento ng kanyang asawa? Anong kinalaman niya sa kanila? Ang takot na kanina'y gumagapang sa kanya ay biglang naging isang dambuhalang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi ito isang simpleng pagbasa ng huling habilin. Ito ay isang paghuhukom. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ang nasasakdal. Ang opisina ni Attorney Sandoval ay formal at walang anumang personal na palamuti. Na tila ba sinadya upang ipahiwatig na sa lugar na yon
Ang tanging nagahari ay ang batas. Nakaupo si Isla Vanguardia sa isang gilid, suot ang isang mamahaling itim na bestida at salamin, ang perpektong imahe ng isang nagluluksa at marangal na byuda. Sa tabi niya, si Bituin ay tahimik na nakaupo sa isang silyang masyadong malaki para sa kanya. Ang mga paa ay hindi man lang umabot sa sahig. Sa kabilang panig ng mahabang lamesa, nakaupo si Lino Silvan. Ang imbitasyon ay dumating sa kanya kagabi. Isang sorpresa na nag-iwan ng maraming tanong. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang matinding pag-aalerto. Ang mga mata niya ay paminsan-minsang napapatingin kay Bituin. Tinitiyak na ayos lang ito. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng pagtiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Ang bawat segundo ay tila isang martilyo na pumupukpok sa tensyon na bumabalot sa silid. Sa wakas, pumasok si Attorney Sandoval, dala ang isang makapal na folder. Umupo siya sa kabisera ng mesa at inayos ang kanyang salamin. Salamat sa inyong pagdating. Simula niya sa isang formal na tono. Nandito tayo ngayon upang basahin ang huli at legal na testamento ni G. Ricardo Diwa na nilagdaan niya 1 buwan bago ang kanyang pagpanaw. Kinuha ni Isla ang isang panyo at marahang idinampi sa gilid ng kanyang mga mata. Isang perpektong pag-arte na hindi man lang nakaapekto kay Attorney Sandoval. Uumpisahan ko sa mga mas maliliit na ari-arian. Pagpapatuloy ng abogado, binabasa ang isang listahan ng mga stocks, mga alahas, at ilang mga bank accounts na ipinamana sa mga malayong kamag-anak. Bawat pangalan na binabanggit ay lalong nagpapakaba kay Isla. Paubos na ang mga ari-arian, ngunit ang pangalan niya ay hindi pa rin nababanggit. At ngayon, sabi ni Attorney Sandoval, huminto sandali at tiningnan silang lahat. Para sa mga pangunahing ari-arian, ang Vanguardia Diwa Ancestral Home ang lahat ng natitirang kumpanya at ang trust fund na nakapangalan kay Bituin Diwa. Ito na. Ito na ang hinihintay ni Isla. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaupo. Ayon sa huling habilin ni J. Diwa, pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay malinaw at walang emosyon. Ang lahat ng nabanggit na ari-arian ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak, si Bituin Diwa. Isang buntong hininga ng tagumpay ang pinakawalan ni Isla. Siyempre, kanino pa ba mapupunta ang lahat kundi kay Bituin na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga? Ibig sabihin, nasa kanya pa rin ang kontrol. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Subalit, dagdag ni Attorney Sandoval, at ang salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Dahil si Bituin Diwa ay menor de edad pa, nagtalaga si G. Diwa ng isang legal na tagapangalaga o guardian na mamamahala sa lahat ng kanyang ari-arian hanggang sa siya ay umabot sa edad na 18. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isla. At bilang karagdagan, sabi ng abogado, tinitingnan si Lino ng diretso sa mata. Ang taong ito rin ang binibigyan ni G. Diwa ng buo at eksklusibong karapatan sa legal na kustodya ni Bituin Diwa. Nanlaki ang mga mata ni Isla. Maging si Lino ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang taong pinili at lubusang pinagkakatiwalaan ni G. Ricardo Diwa para sa napakalaking responsibilidad na ito, idineklara ng abogado, ay si J. Lino Silvan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para kay Lino, ito ay isang ganap na pagkagulat, isang responsibilidad na hindi niya hininingi ngunit ibinigay sa kanya. Para kay Isla, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ano? Sigaw ni Isla. Tuluyan nang nawala ang kanyang pagkukunwari. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi yan maaari. Isa yang kasinungalingan. Ako ang kanyang asawa. Ako ang ina ng bata. Anong karapatan ng lalaking ito? Ang desisyon ni G. Diwa ay pinal at nakasulat sa isang legal na dokumento, Ginang Vanguardia, kalmadong sagot ng abogado.
Mayroon din siyang iniwang sulat. Binuksan ni Attorney Sandoval ang isang selyadong sobre at nagsimulang magbasa. Boses ni Ricardo ang tila naririnig ni Lino sa bawat salita. Para sa'yo, G. Silvan, hindi tayo magkakilala ng personal, ngunit sa loob ng maraming buwan, ipinaimbestigahan kita. Nakita ko ang iyong trabaho sa unang hakbang. Nakita ko ang iyong sinseridad. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Matagal ko nang alam ang paghihirap ng aking anak, ngunit wala akong lakas ng loob na kalabanin si Isla. Ngayon, sa mga huling sandali ng aking buhay, sinusubukan kong itama ang aking mga pagkakamali. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking nag-iisang kayamanan, ang aking si Bituin. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal na hindi ko naibigay. Iligtas mo siya. Ang sulat ay nagpatahimik sa lahat. Si Lino ay napuno ng isang bagong damdamin. Hindi lang awa para kay Bituon, kundi isang malalim na pananagutan sa ama nito. Ngunit para kay Isla, tapos na ang laro. Wala siyang makukuha, walang pera, walang bahay, walang kontrol. Ang kanyang pagkabigla ay naging purong galit. Sa isang mabilis na kilos, lumapit siya sa mesa at dinuro si Lino. Ang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Hindi ako papayag. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagbabanta. Papatayin kita bago mo makuha ang anak ko at ang pera namin. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Tumayo siya. Hinila si Bituin ng marahas mula sa kinauupuan nito at bumaling sa abogado. Magkita-kita tayo sa korte. Pagkatapos ay hinarap niyang muli si Lino. Isang ngisi ng demonyo ang nakapinta sa kanyang mga labi. Magsisimula pa lang ang giyera. Lino Silvan. Ang digmaan ay hindi palaging nangyayari sa korte. Minsan, ito ay nangyayari sa sala ng bawat ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga telebisyon at cellphone. At sa larangang ito, si Isla Vanguardia ay isang general. Ilang araw lamang matapos ang pagbasa ng testamento, ipinatawag ni Isla ang kanyang abogado, isang tuso, at walang prinsipyong lalaki na nagngangalang Attorney Borja. Hindi siya isang family lawyer, isa siyang media strategist na nagbalat kayong abogado. Ang goal natin ay simple lang, Attorney Borja, sabi ni Isla habang naglalakad-lakad sa kanyang sala na ngayon ay tila isang hawlang bakal sa kanyang paningin. Kailangan nating sirain si Lino Silvan. Kailangan nating gawin siyang isang halimaw sa mata ng publiko. At ako ang martir. Ako ang kawawang ina. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Attorney Borja. Consider it done, Mrs. Vanguardia. Ang unang bala ay pinakawalan sa pamamagitan ng isang eksklusibong panayam sa isang sikat na primetime news program. Umupo si Isla sa harap ng kamera. Ang mukha ay namamaga sa kunwaring pag-iyak. Ang boses ay basag at puno ng pighati. Hindi ko po maintindihan. Simula niya, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang panyo. Ang asawa ko, ang mahal kong Ricardo, marahil ay nalito lamang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. At itong si Mr. Silvan, sinamantala niya ang kahinaan ng asawa ko. Ang anchor na halatang nabighani sa kanyang pag-arte ay nagtanong, "Ano po ang ibig niyong sabihin, Mrs. Vanguardia?" Tumingin si Isla ng diretso sa kamera. Ang mga mata ay puno ng mga luhang handa ng pumatak. Mula nang pumasok siya sa buhay namin, nagbago na ang lahat. Inilalayo niya ang aking anak sa akin. Binigyan niya ng mga mamahaling regalo. Unti-unti, nilalason niya ang isip ng aking bituin. Ipinakita niya sa kamera ang mga litratong kinuha sa Bahay Pag-asa, mga litratong maingat na pinili. Isang kuha kung saan si Bituin ay masayang nakangiti, habang katabi si Lino. Isang kuha kung saan siya, si Isla, ay nakatingin sa kanila mula sa malayo na may malungkot na ekspresyon.
Lahat ay isang perpektong kasinungalingan. Ako po ay isang simpleng ina lamang na naghahangad na muling mayakap ang aking anak. Pagtatapos niya, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Pero paano ko po lalabanan ang isang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat, pati na ang pagmamahal ng isang bata? Ang panayam ay sumabog na parang isang virus. Kinabukasan, ang mukha ni Isla at Lino ay nasa lahat na ng pahayagan at news website. Ang mga headline ay brutal. Milyonaryong pilantropo o isang wolf in sheep's clothing. Biyuda nagmamakawa. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Ang laban ni David at Goliath, isang inalaban sa isang bilyonaryo para sa kustodiya ng kanyang anak. Ang opinyon ng publiko ay mabilis na kumampi sa kanya. Siya ang underdog, ang inaapi. Si Lino naman ang naging kontrabida, isang mayaman at aroganteng lalaki na ginagamit ang pera para makuha ang lahat ng gusto niya. Hindi nagtagal. Ang lason ay kumalat na rin sa mismong pundasyon ni Lino. Ang mga komento sa social media page ng Unang Hakbang ay napuno ng galit at pagbabanta. Boycott Unang Hakbang. Pera lang pala ang habol ni Sylvan. Sinong matinong tao ang maghihiwalay sa isang ina at anak? Demonyo ka, Lino Sylvan! Isang umaga, habang si Isla ay nagkakape sa kanyang beranda at binabasa ang mga positibong komento tungkol sa kanya, nakita niya ang isang report sa telebisyon. Isang grupo ng mga nagpoprotesta, karamihan ay mga babae at ina, ang nagtipon sa labas ng gusali ng Unang Hakbang. May dala silang mga placard na may nakasulat na Justice for Isla at Sylvan, Child Predator. Napangiti si Isla, isang nangiting malamig at puno ng tagumpay. Ang digmaan ay hindi pa tapos, pero nananalo na siya sa unang laban. Ang reputasyon na binuo ni Lino sa loob ng maraming taon ay sinira niya sa loob lamang ng ilang araw. Sa gitna ng kanyang pagbubunyi, muling tumawag si Attorney Borja. Magandang balita, Mrs. Vanguardia, sabi ng abogado. Dahil sa public pressure, nag-file ako ng motion for an emergency hearing at naaprubahan ito. Gusto ng korte na pakinggan ang magkabilang panig sa lalong madaling panahon. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Ayla. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang formal na custody trial, may tsansa tayong makuha ang pansamantalang kustodya ni Bituin. Napatayo si Isla. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis sa pananabik. Kailan yan? Sa susunod na linggo. Nang ibaba niya ang telepono, tumanaw si Isla sa malayo. Ang lason ay kumakalat na. Ang bitag ay handa na at malapit na niyang mabawi ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil si Bituin ang susi sa lahat ng yaman na inaasam niya. Ang emergency hearing ay hindi ginanap sa isang malaking korte, kundi sa isang maliit at pribadong silid hukuman. Ngunit para kay Lino, ang pakiramdam ay mas masikip pa kaysa sa isang arena na puno ng tao. Sa isang panig, si Isla, na muling gumanap bilang isang ina na wasak ang puso, kasama si Attorney Borja. Sa kabilang panig, siya at ang kanyang abogado, si Attorney De Leon, na mukhang pagod at balisa. Sa labas ng silid, naririnig pa rin ang sigaw ng mga nagpoprotesta. Ang ingay na yon ay tila isang musikang pabor sa panig ni Isla. Your Honor, nagsimula si Attorney Borja. Ang kasong ito ay simple lang. Nandito po tayo dahil sa isang mayaman at makapangyarihang lalaki na ginagamit ang kanyang impluensya para agawin ang isang bata mula sa kanyang nag-iisang magulang. Ang aking kliyente, si Vanguardia, ay isang byuda na nagluluksa. At sa gitna ng kanyang pighati, ang anak niya pa, ang pilit na inaalis sa kanya. Objection, Your Honor, sabat ni Attorney De Leon. That is misleading. Si Mr. Sylvan ay itinalaga mismo ng yumaong ama ng bata. Itinalaga sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari.
Mabilis na putol ni Attorney Lee Borja. Isang testamentong nilagdaan habang ang tao ay mahina na ang pag-iisip dahil sa karamdaman. Habang nagbabangayan ang mga abogado, ang hukom, isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang karera at mukhang istrikto, ay nakatingin lamang sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nagpresenta ng ebidensya ang panig ni Lino. Mga testimonya mula sa mga therapist sa Bahay Pag-asa tungkol sa takot ni Bituin kay Isla. Ang ulat ng investigador tungkol sa mga utang ni Isla. Ngunit lahat ng iyon ay tila walang bigat kumpara sa iisang bagay na paulit-ulit na idinidiin ni Attorney Borja, ang sagradong ugnayan ng isang ina at anak. Your Honor, sabi ni Attorney Borja, ang hinihiling lang namin ay simple. Habang dinidinig ang kasong ito na maaaring tumagal ng ilang buwan o taon, hayaan ninyong manatili ang bata sa kanyang ina. Iyon ang natural na ayos ng mga bagay. Tumingin ang hukom kay Lino. Mr. Silvan, nauunawaan ko ang iyong posisyon bilang itinalagang tagapangalaga. Ngunit kailangan ko ring isaalang-alang ang opinyon ng publiko at ang posibleng epekto nito sa bata. Ang media frenzy sa labas ay hindi nakakatulong sa kanyang kapakanan. Naramdaman ni Lino ang paglamig ng kanyang dugo. Ang hukom ay hindi tumitingin sa ebidensya. Tumitingin siya sa mga headline. Wala pong matibay na ebidensya ng pang-aabuso maliban sa mga sabi-sabi, pagpapatuloy ng hukom. Sa kabilang banda, mayroon tayong isang ina na humihingi ng kanyang anak. Tumayo si Attorney De Leon para sa isang huling pagtatangka. Your Honor, ang kapakanan ng bata ang pinakamahalaga rito at iyon mismo ang aking isinasaalang-alang attorney. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. Kaya, habang hinihintay ang formal na paglilitis para sa permanenteng kustodya, ang korte ay nagpapasya na ipagkaloob ang pansamantalang kustodya ni Bituin Diwa sa kanyang ina, si Gianca Isla Vanguardia. Gavel bang, isang tunog, isang salita, at ang mundo ni Lino ay gumuho. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang si Isla ay napahagulgol sa balikat ng kanyang abogado, mga luha ng tagumpay. Ang sumunod na mga eksena ay malabo, na parang isang masamang panaginip. Ang paglabas nila sa korte, sinalubong ng hiawan ng mga taga-suporta ni Isla. Ang pag-uwi niya sa Bahay Pag-asa, dala-dala ang pinakamabigat na balita. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagdating ng mga social worker. Nasa playroom si Bituin, masayang naglalaro ng mga bloke kasama si Ate Joy. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti nang bumabalik ang kanyang sigla. Ngumingiti na siya, tumatawa, natututong magtiwala. Nang pumasok si Lino kasama ang dalawang babaeng hindi niya kilala, agad na napahinto si Bituin. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Lumuhod si Lino sa harap niya. Pilit nang ngumingiti kahit na ang puso niya ay dinudurog. "Pititi!" sabi niya sa pinakamalumanay na boses na kaya niya. "Kailangan mo munang sumama kay Mama Ayla mo." Sandali lang, ha? Ang nangiti sa mukha ni Bituin ay naglaho. Pinalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ng takot. Ang parehong takot na nakita niya noong unang araw. "Ayoko po," sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ito at yumakap ng mahigpit sa binti ni Lino. "Dito lang po ako. Dito lang po sa inyo." "Pangako, babalikan kita," sabi ni Lino, pinipigilan ang sariling mga luha. Pangako yan. Sinubukan siyang hilahin ng social worker, ngunit lalong humigpit ang yakap ni Bituin. Umiiyak na ito ngayon. Isang iyak na tahimik, ngunit puno ng sakit. "Papa Lino, ayoko po." Ang tawag na yon, Papa Lino, ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Lino.
Ito ang unang beses na tinawag siya ng bata ng ganoon at sa pinakamasakit na pagkakataon pa. Pilit na inalis ng social worker ang pagkakayakap ng bata. Habang hinihila siya palayo, ang mga mata ni Bituin ay nakatitig pa rin kay Lino, puno ng pagmamakaawa at ng isang tanong na sumira sa lahat ng natitirang lakas niya. "Huwag mo akong iwan." Hikbi ng bata. Ang mga salita ay halos hindi na maintindihan sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tulad ng ginawa nila dati. Ang mga salitang iyon, ang parehong mga salita na isinisigaw ng puso niya sa harap ng gate ng ampunan, maraming taon na ang nakalipas. Nabitawan ni Lino ang lahat ng kontrol. Napaluhod siya sa sahig, pinapanood ang bata na unti-unting inilalayo sa kanya. Ang mga iyak nito ay unti-unting humihina habang papalabas sila ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng playroom, napapalibutan ng mga masasayang kulay na ngayon ay parang kulay abo. Ang bahay na ipinangako niyang walang rehas ay nilusob at ang anghel na sinubukan niyang iligtas ay muling ibinalik sa kulungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lino ang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging isang batang lalaki, mag-isa sa gitna ng ulan, habang ang lahat ng mahalaga sa kanya ay naglalakad palayo. Lahat ay nawala. Ang mga buwan na lumipas habang si Bituin ay muling nasa poder ni Isla ay isang mahabang paglalakbay pabalik sa kadiliman. Ang bahay ay mas naging kulungan pa kaysa dati. Ang mga ngiti ay ipinagbawal. Ang pag-asa ay isang salitang hindi binibigkas. Si Isla na nagtagumpay sa unang round ay naging mas malupit, mas walang pasensya, na para bang ang pagkakaroon ni Bituin sa bahay ay isang palaging paalala ng kanyang hindi pa natatapos na laban. Ngunit may isang bagay na nagbago. Sa kaibuturan ng puso ni Bituin, may isang maliit na kandilang sinindihan si Lino na hindi kayang patayin ni Isla. Ang alaala ng bahay pag-asa, ang alaala ng mga ngiti ni Ate Joy, ang alaala ng boses ni Papa Lino habang nagbabasa ng kwento. Ang mga alaalang yon ang naging kanyang kalasag sa mga araw ng kalungkutan. Dumating ang araw ng formal na paglilitis. Ang korte ay mas malaki, mas nakakatakot. Puno ito ng mga taong nakatingin sa kanya. Ngunit sa pagpasok niya hila-hila ni Isla, isang mukha lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Si Lino. Nakaupo ito sa kabilang panig, mas payat kaysa dati. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito. Isang maliit na ngiti na nagsasabing, "Nandito ako. Hindi kita iniwan." Iyon lang ang kailangan ni Bituin. Ang paglilitis ay isang brutal na dula. Inulit ni Attorney Borja ang kanyang mga kasinungalingan, mas pinakintab at mas madamdamin. Nagpakita siya ng mga video ni Bituin na umiiyak habang inilalayo kay Isla. Mga luhang dahil sa takot. Ngunit pinalabas niyang mga luha ng pangungulila. Nagpresenta naman ng ebidensya ang panig ni Lino. Ang mga bank records ng pagsusugal ni Isla. Ang testimonya ng isang dating kasambahay na nagpatunay sa pagmamaltrato ni Isla kay Bituin. Ngunit lahat ng iyon ay pinalabas ni Attorney Borja na gawa-gawa lamang, isang desperadong pagtatangka ng isang bilyonaryo na sirain ang isang hamak na ina. Tila nauubusan na ng baraha ang panig ni Lino. Ang hukom, ang parehong hukom mula sa hearing, ay mukhang mas kumakampi pa rin sa kwento ng inaapi. Sa huli, bilang isang formalidad, ipinatawag si Bituin sa witness stand. "Huwag kang mag-alala, Bituin," bulong ng isang social worker. "Sasabihin mo lang ang totoo." Nanginginig na umakyat si Bituin sa upuang napakalaki. Mula doon, ang lahat ng tao ay mukhang mga higante. Nakita niya si Isla na nakatingin sa kanya ng masama, isang tahimik na pagbabanta. Nakita niya si Lino na nakatingin sa kanya ng may pag-aalaga, walang bahid ng presyur. Unang nagtanong si Attorney Borja. Ang kanyang mga tanong
ay tila mga bitag na nakabalot sa matatamis na salita. Bituin, mahal mo ba ang Mama Isla mo? Tumingin si Bituin kay Isla. Naalala niya ang mga sigaw, ang mga tulak, ang mga salitang masasakit. Umiling siya ng bahagya. Nakikita niyo, Your Honor, the child is confused. Mabilis na sabi ni Attorney Borja. Bituin, hindi ba't masaya ka naman sa bahay niyo? Binibilhan ka naman ng mga laruan ng Mama Isla mo, di ba? Naalala ni Bituin ang mga laruang nasa kahon pa rin. Hindi niya pwedeng laruin dahil baka magasgasan. Muli siyang umiling. Ang abogado ni Lino, si Attorney De Leon, ang sunod na nagtanong. Lumapit ito, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Bituin, sabi nito sa malumanay na boses. Pwede mo bang sabihin sa amin, saan mo mas gustong tumira? Ito na, ang tanong na babago sa lahat. Tumingin si Bituin kay Lino. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Naalala niya ang kwento tungkol sa bituin na natutong magniningning. Naalala niya ang pangakong, babalikan kita. At sa kabilang panig, tumingin siya kay Isla. Naalala niya ang putikan, ang dilim, ang kulungan. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng lakas mula sa mga masasayang alaala sa Bahay Pag-asa. Ang takot na bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang pagnanais na maging malaya. Sa wakas, tiningnan niya ang hukom. Ang kanyang maliit na boses na matagal na naging isang bulong ay lumabas ng malinaw at matatag sa katahimikan ng korte. Sinungaling po siya. Natigilan ng lahat. Maging si Attorney Borja ay hindi nakapagsalita. Ipinagpatuloy ni Bituin. Ang mga salita ay dumadaloy na mula sa isang pusong pagod ng manahimik. Hindi niya ako mahal. Lagi siyang galit. Pinapalo niya po ako kapag natatapilok ako. Objection! Sigaw ni Attorney Borja. Ngunit huli na. Sa Bahay Pag-asa po, sabi ni Bituin. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng takot, kundi mga luha ng katapangan. Hindi po sila galit kapag nadadapa ako. Sinasabi po nila, okay lang yan, Bituin. Tayo ulit. Tumingin siya kay Lino at pagkatapos ay sa hukom, ang kanyang mga mata ay puno ng isang simpleng katotohanan. Kay Papa Lino po ang bahay ko. Isang salita, sinungaling, at isang pangalan. Papa Lino. Ang dalawang yon ay sapat na. Mas malakas kaysa sa lahat ng ebidensya. Mas totoo kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lino ang pagbabago sa mukha ng hukom. Ang maskara ng pagiging istrikto ay nawala at napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Pag-unawa. Ang tinig ng isang maliit na bituin, sa wakas, ay narinig ng buong kalawakan. At ang liwanag nito ay sapat na para iwaksi ang lahat ng dilim. Ang huling palo ng martilyo ng hukom ay hindi lang isang tunog. Ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Ang desisyon ay pinal. Ang buong kustodiya ni Bituin Diwa ay ipinagkakaloob kay Lino Silvan. Ang mga kasinungalingan ni Isla ay gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan na binitawan mismo ng bata. Habang si Isla ay tahimik na inilalabas ng kanyang abogado mula sa korte, ang mukha ay walang emosyon, talunan at wasak. Si Lino naman ay hindi gumalaw mula sa kanyang kinauupuan. Nakatingin lang siya kay Bituin, na ngayon ay ligtas nang nakaupo sa tabi ni Atty. De Leon. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng purong pasasalamat at kagalakan. Nang payagan na silang umalis, dahan-dahang lumapit si Lino kay Bituin. Lumuhod siya sa harap nito, hindi bilang isang milyonaryo,
Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang ama na muling nakita ang kanyang nawawalang anak. Tapos na, Biti. Bulong niya. Ang boses ay basag. Uuwi na tayo. Yumakap ng mahigpit si Bituin kay Lino. Sa yakap na yon, lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila ay unti-unting natunaw. Sa labas ng korte, ang dating mga nagpoprotesta ay napalitan na ng mga mamamahayag na sabik sa bagong kwento. Ngunit hindi sila pinansin ni Lino. Maingat niyang binuhat si Bituin. Ipinagsanggalang ang mukha nito mula sa mga flash ng kamera at dinala ito sa sasakyang naghihintay. Ang pagbabalik sa Bahay Pag-asa ay isang selebrasyon. Si Ate Joy at ang iba pang mga staff, kasama ang mga bata, ay naghihintay na may dalang mga lobo at isang maliit na cake na may nakasulat na "Welcome home, Bituin." Sa unang pagkakataon, nakita ni Lino si Bituin na tumawa ng malakas, isang tawang malaya at walang pag-aalinlangan habang nakikipaglaro sa mga dati niyang kaibigan. Ang bahay ay muling napuno ng liwanag. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Lino ang legal na proseso para pormal na ampunin si Bituin. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng kwento para sa bata bago ito matulog, ipinakita niya rito ang isang dokumento. "Biti," sabi niya, "ito ang mga papeles. Tinatanong dito kung ano ang magiging buo mong pangalan." Tumingin sa kanya si Bituin. "Gusto mo bang maging Bituin Diwa Silvan?" Tumango ang bata. Ang mga mata ay nagniningning. Mula noon, hindi na Mr. Silvan ang tawag nito sa kanya sa mga seryosong pagkakataon. Laging Papa Lino. Ang pisikal na therapy ni Bituin ay nagpatuloy, ngunit sa pagkakataong ito, may bago ng motibasyon ng bata. Hindi na para mapaluguran ng iba, kundi para sa sarili niya, para maabot ang mga pangarap niya. Isang hapon, ilang buwan matapos ang paglilitis, habang nag-iisa sila sa therapy room, si Lino ay nakaupo sa isang dulo, habang si Bituin naman ay nakatayo sa kabilang dulo, nakahawak sa mga parallel bars. "Papa Lino," tawag ng bata. "Bakit, anak?" "Tingnan mo po ako." Inalis ni Bituin ang isang kamay mula sa pagkakahawak sa bakal. Pagkatapos, inalis niya ang isa pa. Sa loob ng ilang segundo, nakatayo siya ng mag-isa, walang suporta. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay matatag. Napigil ni Lino ang kanyang paghinga. Dahan-dahan, itinaas ni Bituin ang kanyang kanang paa. Ang bawat galaw ay mabagal, puno ng konsentrasyon. Ibinaba niya ito sa sahig, 1 pulgada mula sa dati nitong pwesto. Isang hakbang. Hindi ito perpekto, hindi ito elegante. Ngunit ito ay isang hakbang. Isinunod niya ang kaliwa. Mas naging matatag. Pangalawang hakbang. Pagkatapos, ang pangatlo. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Kay Lino, na ngayon ay nakatayo na. Ang mga braso ay nakaunat na para bang handang saluhin ang buong mundo. Hindi na ito therapy. Ito ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay mula sa isang dulo ng silid patungo sa kabilang dulo. Mula sa isang buhay ng kadiliman patungo sa isang buhay ng liwanag. Nang nasa kalagitnaan na, bigla siyang nawalan ng balanse. Ngunit bago pa man siya bumagsak, sinalo siya ng malalakas na bisig ni Lino. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Nakita mo, Papa? Nakita mo?" sabi ni Bituin. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at saya. "Nakita ko, anak," sagot ni Lino. Ang boses ay nanginginig dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. "Nakita ko. Ang galing-galing mo." Iyon ang tunay na unang hakbang. Hindi ang hakbang na sinubukan niyang gawin sa putikan. Hindi ang hakbang na ipinilit sa kanya sa harap ng kamera, kundi isang hakbang na ginawa niya ng kusa dahil sa pag-asa at pagmamahal, isang hakbang patungo sa kanyang ama.
patungo sa kanyang pamilya. Makalipas ang 2 taon, ang mga maliliit at alanganing hakbang na yon ay naging isang matatag at kumpiyansang paglalakad. Si Bituin Diwa Silvan ay hindi na ang batang takot sa sarili niyang anino. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa isang mahalagang okasyon, tumayo si Bituin sa harap ng salamin. Suot ang isang magandang bestida. Lumapit si Lino sa likod niya. Inayos ang laso sa kanyang buhok. "Handa ka na ba?" tanong ni Lino. Ang mga mata ay nagtagpo sa refleksyon sa salamin. Tumingin si Bituin sa kanyang ama. Isang nangiting puno ng tapang at pagmamahal ang sumilay sa kanyang mga labi. "Opo, Papa," sagot niya ng buong kumpiyansa. "Handa na po ako." Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa araw na yon, magkahawak kamay silang haharap sa mundo, hindi na bilang isang tagapagligtas at isang biktima, kundi bilang isang mag-ama na nagpapatunay na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay laging isang bagong simula. Ang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Masalimuot City. Ito ang ika-10 anibersaryo ng Unang Hakbang Foundation. 2 taon na ang nakalipas mula nang manalo sila sa korte at sa panahong yon, ang reputasyon ng foundation kasama ang pangalan ni Lino Silvan ay hindi lang naibalik. Ito ay naging mas matatag pa, naging simbolo ng tunay na pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Sa entablado, isang batang babae na may suot na kulay rosas na bestida ang kumukuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mataas na ponytail at habang nagsasalita siya sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw, matatag at puno ng inspirasyon. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Simula ni Bituin Diwa Silva. "Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin mula sa mga balita. Ako po yung batang dating hirap maglakad. Ngayon po, nakatayo ako sa harap ninyo, hindi lang para magpasalamat sa tulong ng unang hakbang, kundi para sabihin sa ibang mga bata na huwag silang matakot maglakad. Ang bawat hakbang po, gaano man kabagal, ay isang hakbang palapit sa pangarap." Nagpalakpakan ng mga tao. Mula sa kanyang upuan sa unahan, si Lino ay nakatingin sa kanya. Ang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Hindi na ito ang batang duwag na nagtatago sa likod niya. Isa na itong bituin na may sariling liwanag. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, bumaba si Bituin sa entablado at tumakbo papunta kay Lino. "Okay po ba, Papa?" tanong niya. "Sobra pa sa okay, anak," sagot ni Lino. Niyakap ito. "You were perfect." Habang nagpapatuloy ang programa, nagpaalam si Bituin na kukuha ng isang basong juice. Habang naglalakad siya papunta sa buffet table, isang pamilyar na mukha ang kanyang napansin sa gilid ng ballroom, malapit sa service door. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng catering staff. Ang kanyang buhok, na dati laging perpektong nakaayos, ay nakatali na lang ng simple. Ang kanyang mukha, na dati laging puno ng kolorete at pagmamataas, ay bakas na ang pagod at hirap ng buhay. Si Ayla Vanguardia. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na umiwas ng tingin si Isla. Tumalikod ito at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga kubyertos na para bang gusto niyang maging invisible. Ang bituin ng nakalipas ay marahil tatakbo palayo, magtatago sa likod ng kanyang ama. Ngunit ang bituin na ngayon ay iba na. Sa halip na takot o galit, ang tanging naramdaman niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya ay matatag. Naramdaman ni Isla ang kanyang paglapit. "Umalis ka na," bulong nito. Hindi pa rin humaharap. "Huwag mo na akong guluhin." Hindi umalis si Bituin. Kumuha siya ng isang baso ng tubig mula sa tray na hawak ni Isla. At sa pagkuha niya, marahan niyang hinawakan ng kamay nito.
Ang dating kamay na humihila sa kanya ng marahas ay nanginginig na ngayon. Ang dating kamay na nananakit ay magaspang na dahil sa pagtatrabaho. Bituin, nagsimulang magsalita si Isla. Ang boses ay basag. Hindi na niya kailangang tapusin. Tumingin si Bituin sa kanya. Hindi na may takot, kundi may pag-unawa. Sana po, sabi ng bata sa isang boses na malumanay at puno ng sinseridad. Maging maayos na kayo. Iyon lang, walang panunumbat, walang galit. Isang simpleng hiling ng kabutihan. Iniwan niya si Isla na nakatayo roon, tulala. Hawak ang basong walang laman, habang ang mga luhang matagal nang naipon, mga tunay na luha ng pagsisisi, ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Bumalik si Bituin sa tabi ni Lino. "Sinang kausap mo, anak?" tanong ni Lino. "Isang matandang kaibigan po." Sagot lang ni Bituin, nakangiti. Hinawakan ni Lino ang kamay ng kanyang anak. Magkahawak kamay silang lumabas sa terrace ng ballroom. Mula doon, tanaw nila ang mga kumikinang na ilaw ng Masalimuot City. "Papa," sabi ni Bituin, tumingala sa kalangitan na puno ng mga bituin. "Pamilya po ba tayo?" Ngumiti si Lino, isang nangiting puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa batang nagligtas sa kanya mula sa sarili niyang kalungkutan. "Oo, anak," sagot niya. Hinigpitan ang hawak sa kamay nito. "Higit pa sa pamilya. Tayo ang pamilya." Magkasama nilang pinanood ang mga bituin, isang ama at isang anak, na ang mga anino ay magkadugtong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa dugo, kundi sa isang maulang gabi, sa isang hakbang ng pagtulong, at sa isang pangako na ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ng taong nagmamahal sa'yo ng buong puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Lino at Bituin mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito, ang pagsulat sa kwento ni Lino at Bituin ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong ramdam ko ang bigat sa aking dibdib habang isinusulat ang kanilang mga pagsubok, at may mga sandali rin ng purong kagalakan sa tuwing nasasaksihan ko ang kanilang mga tagumpay. Sapagkat sa huli, ang kanilang kwento ay kwento nating lahat. Isang paalala na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pusong handang kumalinga at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Isang patunay na ang pinakamalaking sugat ay kayang paghilumin ng pagpapatawad, at ang pinakamatinding dilim ay kayang tabunan ng kahit isang maliit na sinag ng pag-asa. Naway baunin ninyo ang aral ng unang hakbang na sa bawat isa sa atin ay may kakayahang maging liwanag para sa isang taong naliligaw sa dilim. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo. Ano ang inyong naramdaman? Sino sa mga tauhan ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento at ang inyong mga damdamin ay mahalaga. Hanggang sa ating susunod na pagkikita at sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Maraming salamat po.